Hallelujah! Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Atin pong muling awitan at papurihan ng ating Diyos na dakila. Isang araw na naman po ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya tayo po ay magalak at magsaya sa Kanyang kabutihan. Amen! Hallelujah! Amen! Galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen! Minsan pa may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya'y kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya'y kapayapaan, Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin araw-araw, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, ang nais lang namin
Ikaw ay sambahin, Panginoon. Maramdaman ng iyong presensya. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasapos sa iyong pagkilos. Narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Daghila ang iyong ngalan. Hallelujah. Narito kami, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig, Panginoon, at sa himig na hain tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, Panginoon. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kuya, napakadakila mo, O Diyos. Dakila ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ang madakila sa aming mga buhay, O Diyos, sa araw-araw. Ikaw ang madakila sa aming kalagitnaan, O Diyos. Maraming salamat po sa patuloy na pagpaparanas mo sa amin ng iyong kabutihan. Maraming salamat po at patuloy mong pinaparanas sa amin ang pag-ibig mong walang hanggan, O Diyos. Maraming salamat po at patuloy mo po kaming sinasamaan at hindi mo po kami pinapabayaan, O Diyos. Kahit sa mga panahong kami ay nalulungkot, sa mga panahong kami ay nahihirapan, minsan dumadating ang panahon na kami ay nagdududa. Kahit pilit naming nilalayo ang sarili namin sa iyo, O Diyos, patuloy mo pa rin po kaming inaabot. Patuloy niyo pa rin pong pinaparanas sa amin ang pag-ibig mong walang kapantay at kabutihan mong walang hanggan, O Diyos. Maraming salamat po. Kaya nga po ay nararapat ka na dakilain. Nararapat ka na sambahin, O Diyos, ng lahat ng iyong nilikha, O Diyos. Dahil sa iyong kabutihan. Maraming salamat po sa araw na to. Salamat po sa panibagong araw na to na makakarinig na naman po kami ng iyong mga salita na magbibigay sa amin ng pag-asa, na magbibigay sa amin ng kalakasan. Dahil kami po ay nabubuhay pa rin minsan sa laman, napapagod, nakakaranas ng sakit. Hallelujah. Pero dahil sa aming kahinaan, kaya po, lagi ka naming hinahanap, laging ka naming kailangan, O Diyos, sa araw-araw. Hallelujah. At maraming salamat po at patuloy mo pong pinaparanas ang presensya mo sa amin. Maraming salamat po. Hallelujah. Salamat sa iyong mga lingkod. Salamat po sa buhay ng aming mga senior pastors, si aming Pastor Noel at Pastora Michelle, O Diyos. Maraming salamat po at alam namin na sila po ay mga regalo mo sa amin. Salamat po sa buhay nila at dahil sa kanila mas nakilala ko po namin. Mas nakilala po namin ang tunay na ikaw. Kung gaano kakabuti, kung gaano kalawak, kalalim ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga lingkod, sina Bishop Willie at the Life Giver Church Pastors. At sa lahat po ng iyong mga lingkod sa buong mundo. Hallelujah. Salamat po sa mga buhay nila at patuloy mo po silang bigyan ng lakas. Lakas para ipakalat ang iyong napakagandang balita, O Diyos. Na dahil sa iyong tinapos na gawain sa krus ng Kalbaryo, kami ay muling nakabalik sa iyo. Maraming salamat po. At sa araw na to, ikaw lamang po ang aming itataas. Ikaw lamang po ang aming dadakilain at ikaw lamang po ang aming sasambahin at luluwalhatiin sa pangalan ng iyong minamahal na bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat ng tao ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po. Magandang gabi
po sa lahat ng nandito sa amin sa sanctuary. Pinagpalang araw po ng Miyerkules at sa lahat po ng nanonood sa aming online live service. Ito po ang Christ Life Church Refuel Wednesday. So sa mga nanonood po online, please share our live stream para po mas madami pa pong kaluluwa ang maabot at mas madami pa pong tao ang makarinig ng salita ng Diyos dahil ito lang po ang tunay na makapagbibigay sa atin ng lakas sa ating mga pinanghihinaang katawan. Diba? So, good evening po. Ako po pala si Brother Martin. We are from Christ Life Church and welcome to our Refuel Wednesday. In behalf of our senior pastor, Pastor Noel, Pastora Michelle, at Nikki din po sa Canada, good morning na po sa inyo. Alam ko po, 6 a.m. na sa kanila. No? Good evening at sa aming mga pastor po, Bishop Willie, The Life Giver Church, thank you po. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa amin, lalong na po sa kaming mga bagong lingkod na nag-share ng mensahe. Maraming salamat po sa mga buhay nyo. So, bago po ang lahat, siguro batiin ko muna yung mga nanonood sa live stream. No? Si Pastor Noel, nakita ko live. Blessed Wednesday po. Ang aking kakambal na si Alex, nakita ko rin nag-live. Si Pastor Lito, good evening po at congratulations po pala sa The Life Giver Church Mansalay at Victoria na nag-celebrate ng kanilang anniversary. Mansalay celebrated 10 years, no? And Victoria, 8 years. So, pinagpala po ang inyong simbahan at alam ko po, yung celebration nyo po ng anniversary is yung celebration nyo po ng pagsaba ng Panginoon sa inyong simbahan. So, pagpalain nyo po kayo lalo, more grace-filled years to come po. At yan po. So, si Roxy nanonood din. Blessed Wednesday, si Achi. Ayan. So, good evening sa lahat. So, without further ado, siguro simulan na natin, no? At alam ko po, me myself, I'm excited to share this message. Na-share ko na po to dati sa mga kalalakihan, sa men's fellowship online namin dati, last year pa po. And actually, gusto ko rin po ito sana ma-share sa congregation. So, ito na po yung pagkakataon na nabigay sa akin. Kasi para sa akin, napakaganda pong reminder ito sa bawat isa sa atin, no? So, ang topic po natin for tonight is the power of humility in Christ Jesus. So, yun po yung title natin, The Power of Humility in Christ Jesus. So, siguro po manalangin po muna tayo sandali bago po tayo magsimula. Hallelujah. O aming mabuting amang nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo po sa amin na ma-share namin ang iyong banal at salitang makatotohanan na magbibigay sa amin ng lakas and to remind us on how we can live in Christ likeness, oh God. Maraming salamat po sa topic na ipinagkaloob mo po sa akin to remind us your humility, O God, that we may humble ourselves to you and we may show our humility to others that comes from you, O God. Lalong-lalo na po sa panahong ito na ang halos lahat na po ng tao ay nabubuhay because of the pride of life and the pride of self. Remind us, O God, of your humility in Christ Jesus. At ikaw po ang maitaas sa kalagitnaan namin. Ikaw po ang mag-lead sa akin, O Jesus, sa tulong ng iyong nabanal na Espiritu. Maraming salamat po sa araw na to. Ikaw po ang bahalang mag-abot ng mga kaluluwa na makikinig sa iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat po at patuloy po ako magpapasalamat sa iyo. Sasambahin ka namin, dadakilain ka namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. So, simulan na po natin, no? Simulan po natin sa definition ng humility. So, ano po ba yung meaning ng humility? So, sa Greek word po, humility was translated from the word tapinoo. I'm not sure sa aking pronunciation, no? It's from the Greek word tapinoo, literally refers to height. So, ang ginamit pong word dito from tapinoo, it refers to height or sukat, no? And suggests making oneself low or close to the ground.
the Latin root word of the humble means humos. So kaya po ginamit yung nagkaroon tayo ng English word na humble because it comes from the Latin word which is humon. So it means po ang tapinoo po actually it refers to height, no? So ang ibig niya sabihin ng humos is yung height niya po kailangan po natin na magpakababa, no? From the word humos, kailangan po nating magpakababa or means the ground or the earth, no? Tumungtong tayo sa lupa. Yun po yung meaning ng humos, no? Now, I have a question. Do you believe there is power in humility? So sa tingin niyo po, may kapangyarihan po ba sa humility? Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, no? Nabubuhay na po tayo sa mundo ngayon which humility now is ceased to be weakness. Parang pag nagpakumbaba ko po ngayon, tinitingnan na po na kahinaan, no? Dahil ang mundo parang tinuturoan na tayo na ngayon na lumaban ka kasi, parang gano'n, no? Parang yun yung tinuturo sa atin ng mundo. Kasi ikaw napakabait mo. No? Ang bait-bait mo kaya napagsasamantalahan ka. Parang gano'n, no? Lumaban ka kasi, parang kaya ka napagsasamantalahan kasi masyado kang mabait, parang ang humble mo, parang gano'n, no? Parang yun na yung nakikita natin sa mundo ngayon, which humility means parang mahina ka. Pag humble ka, mahina ka. Pag humble ka, masasamantala ka. Parang gano'n, no? Pero, now, when people think about humility, they tend to think of it as the opposite of arrogance, no? Kadalasan ganun po yung kino-compare natin yung humility sa arrogance, no? So parang pag humble ka, dapat hindi ka arrogante, parang ganon. Parang pag humble ka, hindi ka mayabang. But biblically speaking, there is so much more to understand about humility. While scripture does often contrast pride and humility. So ito po yung pinagko-contrast lagi, humble and pride, no? We also discover a rich subtext that helps broaden our perspective regarding sa humility. So ito po yung topic natin ngayon. Let's know what's the deeper meaning of humility. So at one point, Jesus tells the disciples that in Matthew 10:24 po, the student is not above the teacher, nor a servant above his master. Now, this helps inform the way Christians should think about humility. Human beings have a particular place within God's created order, and our posture should reflect that. So ito pong sinabi ni Jesus, sinabi niya po ito sa mga disciple niya na ang sabi niya, the student is not above the teacher, nor a servant above his master. So bakit niya po ito sinabi? After nito, sinabi niya po, kung ang mga taong ito ay kinutya ako, kung ang mga taong ito ay pinahirapan ako, kung ang mga taong ito ay dinala ako sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, the student is not above the teacher, nor servant above his master. So lahat po ng sumusunod kay Jesus ay pwede rin pong makutya ng mga ibang tao. Kasi minsan po ngayon, parang when you are part of the ministry, parang sometimes we take pride on it. Parang nagkakaroon po tayo ng pride na sa tingin natin, pag sumunod tayo kay Jesus ay magkakaroon tayo ng mataas na respeto sa ibang tao. No, parang naglilingkod tayo minsan dahil sa tingin natin magkakaroon tayo ng mataas na respect sa tao, which is ito yung sinabi ni Jesus, no? Reminding us the student's not above the teacher, nor a servant above his master. So tayo po ay naglilingkod hindi po para makakuha ng simpatya ng tao, hindi po tayo naglilingkod para itaas ang sarili natin, bagkus naglilingkod tayo
para itaas ang Diyos sa pangalan ni Jesus, which even Christ Jesus, a God, a Son of God, humbled Himself to us. So makikita po natin yung biblical meaning ng humility later, no? Now, but our humility isn't limited to our relationship with God, no? Minsan, lalo na po pag tayo ay, lalo na sa mga Kristiyano, no, na naniniwala na kay Jesus, minsan yung humility natin, napapakita lang natin sa Diyos, no? Let's say, for example, I humbled myself to God, no? Na naniniwala ako sa I accept Him as my Lord and Savior, no? So I humbled myself. However, yung humility ko po is limited lang sa Diyos. Hindi ko po napapakita yung humility ko sa iba, no? Now, we're also encouraged to demonstrate humility and mutual submission with one another. It's not about seeing ourselves as less than others, but recognizing and esteeming others too. So, minsan po kasi, di ba, pag, yun nga, pag nagsasubmit tayo sa iba, ang iniisip natin is, tayo yung talo, no? Lalo-lalo na po sa panahon natin ngayon, which is actually signs of the coming of Christ, na ang tao ay lovers of selves na, and we are prideful sa lahat ng ginagawa natin. So we are encouraged to submit to one another. And I know napakadali pong sabihin ng submit to one another, but it's difficult po. Mahirap pong mag-submit, lalong-lalo na po kung sarili natin ang masusunod. Our flesh po, actually ang flesh po natin, napaka-prideful po niyan, no? Sobra po siyang prideful sa mundo. Nakakonekta lang po siya sa mundo. So, mahirap po if we are going to submit using our own strength po. Now, if makikita po natin, ginamit po dito ang salitang esteeming others, no? Esteeming others means pagpapahalaga or paghanga or paggalang sa iba. 'Di ba? Because sometimes because of our pride sa sarili natin, minsan nawawala na po yung paggalang or pagpapahalaga or paghanga natin sa iba dahil we are so focused on ourselves. Di ba po minsan may ganito tayong damdamin no, na lalo-lalo na po pag madami na tayong, let's say na tapos tayo sa pag-aaral, tapos madami na tayong karunungan, tapos yung mga bagay na nagagawa natin dito sa mundo, parang you're proud of it because it comes to your strength, di ba po? Parang minsan, sabi nga po ni Bishop Willie, nasa generation na po tayo ng, it's called Generation E, which is Generation Entitled. So, sa mundo po natin ngayon, ang dami na pong entitled, no? So, kaya po minsan nawawala na po yung pagpapahalaga or paghanga or paggalang natin sa iba, no? So, paano po kaya saan tayo huhugot, no? Saan tayo huhugot ng kalakasan that we may humble ourselves to one another, no? And I assure you, brothers and sisters, if you're going to try to humble yourself using yourselves, minsan sasabihin mo, humble ako. Sasabihin ko sa inyo, napaka-humble ko. Di ba pag sinabi mong, if you're proud that you're humble pa po kaya ang tawag doon, no? Parang, humble ako. Napaka-humble ko. Sinasabi ko sa inyo, I'm humble. Parang iba na yung tunog, no? Pero, tingnan natin yung deeper meaning ng humility, no? Now, humility isn't merely a concept, no? Sa panahon natin yun parang konsepto na lang yung humility, 'di ba? Parang sabi ko ng kanina, no? Parang humble ako, no? Napaka-humble ko, tapos pag nagda-drive tapos may gumit-git sa kanya, ang lakas bumusina. Nakarelate? Hindi, joke lang po. Parang gano'n, no? Parang ang daling sabihin sa sarili mo na, humble ako. Tapos minsan pag umorder lang ng pagkain sa fast food, tapos mga
10 minutes nang ang tagal ng food. Sabi ko, lalapit na sa cashier. Nasaan na yung pagkain ko? 10 minutes na kaming naghihintay. Gutom na ako, mamamatay na ako. Parang ganun eh, no? Parang 10 minutes ka lang naghintay, pero parang, no, pero humble ka, pero, humble ako. Pero pag dumating yung mga sitwasyon na ganun eh, no? Parang, nag-automatic yung sarili mo, no? Parang, nadadala ka agad ng emosyon, no? Now, it should be evident in the way we live our lives. In everyday life, humility might look like this. So, ito po yung humility, no? Now, refusing to compare people with one another or with ourselves. So, kadalasan po, actually talamak po ito sa ating panahon ngayon, which is lalong-lalo na po sa ating technology, which is social media, no? We tend to compare ourselves to others, no? Parang natural na sa mundo natin na ngayon na ikumpara ang sarili natin sa iba. Parang pag may nakita kang mas gwapo sa'yo, sasabihin mo, mas gwapo yun sa akin. Lamang lang yun ng 2 paligo. Mga ganun kayo, no? Pasalamat siya, naligo siya. Paano pa pag naligo ako? Mga ganun, no? Parang gaganon kayo, parang ikukumpara. Ay, ang ganda ng may bagong kotse, yung kapitbahay namin, siguro illegal ang negosyo niya. Mag ganun, no? Mag-iisipan mo ng masama agad, no? Ay, ang yama. Ay, 3 palapag agad yung pinagawang bahay, no? Siguro politiko yan. Ay, hindi. Ay, joke lang po. Hindi ko po sinasabi na lahat ng politiko ay mayaman. Most lang. Pero hindi ko po sinasabi na lahat, no? Praise God. Hallelujah. So, now, the second meaning of humility is celebrate, i-explain ko lang po yung refusing to compare people to one another. So, yun po, this is reminding us na huwag nating i-compare palagi ang sarili natin sa iba. No? Which minsan mahirap, alam ko. Minsan parang nag-automatic din yung sarili mo na i-compare sa yung sarili mo sa iba eh. Pero later I will explain on how we can stop on comparing ourselves to others. Kasi you will only stop comparing yourselves to others if you are contented on what you have, di ba po? If you are contented on what you have and what God gave you, that's the only way we can stop comparing ourselves, no? And the next one is celebrating the good fortune of others. Di ba po yung katulad ng example ko kanina, nauna na po, no? Yung parang pag may nakita ka nga po sa mga kasama mo na parang yung mayaman na ang ganda na agad ng bahay nila, no? Alam mo parang biglang kubo tas biglang simentado ng yung bahay. Nakakaduda. Parang nakakaduda. Anong ginagawa? Parang instead of us celebrating the fortune or the good fortune of others, minsan pag-iisipan pa natin ng masama, no? Parang gano'n na, parang, wow, ang ganda ng cellphone ng bagong kaibigan ko, Pero pag nagla-lunch, nakasardinas, ano ba yan? Parang lagi tayong may gano'n, no? Parang lagi tayong nag-iisip ng masama sa iba. And minsan hindi natin pinipilit. Minsan nag-automatic siya, no? So this is reminding us that we need to celebrate the good fortune of others. And the only way we can celebrate good fortune of others is to know Christ Jesus Himself. And that's the only way, mga kapatid, no? Kasi nagaling din po ako dyan na parang minsan palaging mapag-isip sa iba, parang, meron din siya. Sana meron din ako, parang sana all. Kaya nga po nauso ngayon yung sana all, di ba? China oil. Kaya po, this is reminding us to celebrate the good fortune of others. No? Instead of us parang mainggit, no? Parang, praise God, meron na siyang bagong cellphone. Praise God, yung dati niyang kubong bahay ngayon ay simentado na, di ba? Praise God, na parang para sa'yo, lalo-lalo na ikaw na nararanasan ng kabutihan ng Diyos, parang yun din yung iisipin mo sa iba, no? Na yung good fortune nila, you know that it comes from the Lord, no? And that's the only way we can celebrate the good fortunes of others. Now next, exhibiting patience.
Uulitin ko po, exhibiting patience because we're not the center of the universe. Di ba po, ang dali pong sabihin ng exhibiting patience, no? Napakadali pong sabihin ito, pero sobrang ang hirap po nito. Lalong-lalo na kahit po tayo ay mga Kristiyano na, no? Praise God. But itong patience na to, minsan kahit pinipilit mong maging pasensyoso, no? Minsan tama po yung sinasabi nila na pag nanalangin ka sa Diyos, nabigyan ka ng mahabang pasensya, bibigyan ka ng sitwasyon na uubusin niya ang pasensya mo. Totoo po yun, di ba? Parang, hindi po dahil, God is a discerner of heart, no? So parang, it's not just testing you, but training you, di ba? Kasi po, hindi ka po magiging pasensyoso naman kung wala ka sa sitwasyon na mapapractice mo yung patience mo. And this is very difficult. And minsan tayo, kasi minsan iniisip natin, ito po yung reminder sa atin, that we're not the center of the universe. Minsan ganun po tayo eh. Kaya po nauubusan tayo ng pasensya dahil iniisip natin na tayo lang ang tama, tayo lang ang may karapatan, di ba po? Lalong-lalo na po, talamak na ngayon ang entitlement, no? Hindi naman po masama na pinaglalaban ang iyong karapatan, but if we are focused so much sa ating karapatan, minsan naaapakan na natin yung karapatan ng iba, no? Kaya minsan parang pag ikaw parang kaya ngayon uso na po yung Jollibee, no, sa panahon natin, sa mga taong Jollibee, no. Ano yun po yung taong Jollibee? Yung bida-bida, bida ang saya. Di ba po? Minsan, iniisip natin na tayo lang ang main character sa mundo, no? Na dapat tayo ang musunod, na dapat may karapatan ako sa ganito, may karapatan ako sa ganyan. Kaya minsan po, hindi na po natin nararespeto yung karapatan ng iba. So this is reminding us to exhibit patience because we're not the center of the universe. Now, speaking encouragement into people around them. So this is one of showing our humility to others by encouraging people around them. Kasi po minsan nauuso na po ngayon sa panahon, no, na pag kunyari may problema yung kapatid mo, may problema ang kapamilya mo, kung sino man ang kaibigan mo, minsan sasabihan po, ayan sinasabi ko sa iyo, di ba? Yan, sige pa. Pag-ibig pa more, di ba? Nasaktan ka, yan sinasabi ko sa iyo, di ba? Parang ganun pa tayo, no? Parang binababa. Yan ang sinasabi ko kasi iyo. Sumunod ka kasi sa akin, hindi mo ako pinakikinggan. Mga ganun tayo, na may ganun tayong attitude minsan. But this is reminding us as part of humility, no, to speak encouragement into people around them. And actually, ako po yung isa sa mga tao na dati, no, I always think of the worst case scenario. Parang gano'n, no? Parang lagi po kung sinasabi, parang for every situation, every solution, hahanapin ko po yung worst na pwedeng mangyari dun sa solution. Parang gano'n po ako, no? Kaya po minsan ang hirap mag-encourage ng iba. If you're a person na ganyan, mahirapan ko mag-encourage sa iba. But praise God, salamat sa pagbabago na pinagkaloob sa akin ng Panginoong Hesus. Ngayon po natututunan ko na I'm not yet perfect encouraging others. Pero natututunan ko na po na mag-encourage ng iba because yung encouragement ko po na ibinibigay sa kanila ay hindi po galing sa akin. Kasi po kung galing po sa akin ang encouragement, hindi ko po kayang sabihin eh. Parang sasabihin ko, ganyan din kasi ako eh. Okay lang yan. Next time na lang ulit. Better luck next time, di ba? Pero dahil sa pag-asa na naranasan ko sa Panginoong Hesus, sa pagbabago niya, now I'm learning to encourage others, no? Na sabihin sa kanila na whatever the situation is, whatever problems that we may have, hindi ko po sinasabi na kalimutan mo, pabayaan mo, iiyak mo yan. But every problem that we have here in the world is temporary, no? Every problem in the world here is temporary, but the love of God and His goodness and His abundant grace
will stay forever. Yun lamang po yung mag-i-encourage sa atin sa ating lahat no. Yung kalakasan niya, no. His strength, yung lakas niya ay hindi mauubos po. Tayo yung lakas natin mauubos. Our courage, our hope, no, will always end. Pero ang kalakasang nanggagaling sa kanya ay hindi mauubos. Next one, isa po sa pinakamahirap, forgiving others and refusing to carry grudges. Isa po to sa pinakamahirap na gawin, lalong-lalo na po if yung nagawa sa'yo ng tao ay hindi kapatapatawad. Imagine, sa lahat po ng nanonood dito sa Sanctuary, sa ating online, no, think of something na worse na mangyayari sa'yo, na para sa'yo parang pag ginawa sa'yo ng taong to, ay hindi mo siya mapapatawad. Think of a situation, the worst situation, no? Diba? And if it happened to you, will you forgive that person? No? Papapatawad kaya natin ang taong yun? No? To be honest, it's a very difficult question. It's a very difficult thing to do. If yung forgiveness ay manggagaling sa ating sarili. No? If the forgiveness na ibibigay natin comes from ourselves, I assure you, brothers and sisters, hindi natin hindi natin magagawa yan. But if you experience the forgiveness of the Son of God, the forgiveness of God through His only beloved Son, Christ Jesus, reminding us, everyone, that we were forgiven, not of our good works. We were forgiven because Christ Jesus died on the cross of Calvary. Tayong hindi karapat-dapat, nakapatawarin ng Diyos. Because on our own strengths, on our own na kalakasan, on our good deeds, whatever we do, no, hindi po natin kayang tapatan, no, yung kabutihan ng Diyos. Everyone comes short to the glory of God. And the only way we were forgiven is because of the finished work of Christ Jesus in the cross of Calvary. And if we experience that sa buhay natin po, that's the only time you will learn to forgive. That's the only time na mapapatawad mo ang isang tao kahit sinasabi ng mundo na wag mong patawarin yan. Kahit sinasabi ng emosyon mo, ng kaluluwa mo na wag mong patawarin yan dahil grabe ang ginawa niyan sa'yo. Let's think and remind ourselves that the Christ Jesus in us, even us, forgave us, even we are not worthy of it. Sino po ba tayo para hindi patawarin yung iba? I know it's very, very difficult po. No, but the only way we can forgive others is to humble ourselves. First, in front of God, let's humble ourselves. Sabihin mo, manalangin ka. Kaya napaka-importante po ng pananalangin dahil it's one way of us to humble ourselves in front of God. And I assure you, siya po ang magbibigay sa'yo ng lakas para magpatawad. Sabihin mo na hindi mo kayang patawarin ang taong ito. Hindi mo kayang gawin ang mga bagay na ito. Pero isinusuko ko po sa iyo ang lahat. Bigyan niyo po ako ng puso na mapagpatawad na katulad mo. And I assure you, brothers and sisters, kahit po ang mahirap na gawin na pagpapatawad, bibigyan ka po niya ng strength, ng lakas para magpatawad sa mga tao. And ito po yung tunay na kapatawaran, no? This is a true forgiveness never carry grudges. Minsan, yung kapatawaran po is minsan salita na lang eh. 'Di ba? Parang, patawarin mo na ako, sorry na, hindi ko na uulitin. Sige, okay, pinapatawad na kita. Tapos, blinak mo na sa FB. Tapos, para hindi mo na siya makausap mo. Tapos pag nakakasalubong mo siya, hindi mo na siya pinapansin. Tapos, sasabihin mo pa, no? Pinatawad na kita? Gusto mo pang kausapin kita? Grabe ka naman, mga ganun eh, no? Pero,
sabi dito, true forgiveness never carry grudges. And the only way we can genuinely forgive brothers and sisters is to experience the forgiveness of Christ Jesus. Now, what the Bible says about humility, no? So let's talk about humility on scriptures. In 2 Chronicles 7:14 in New King James Version, if my people who are called by my name will humble themselves. Ito pa take note of yung pasunod-sunod po. No? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. And this is the message of God to Solomon. Ito po yung pagkatapos na natapos na gawin ni Solomon yung templo ng Diyos. So, pinagawa po, si Solomon po ay anak ni David. So, kay Solomon po itinalaga yung paggawa ng templo ng Diyos, the footstool of God dito sa earth. Now, this is the first temple that was made by the Israelites po. At lahat po yan inutos ng Diyos sa kanila kung paano gawin. So, ito po yung sinabi ng Diyos sa kanila. No? Kasi po, ang alam naman po natin ng background ng mga Israelita, sobrang hindi po matigas ang ulo nila. No? Napakatigas lang po. No? Alam mo po yung pagkatapos silang isalba sa bondage nila sa Egyptians, lahat ng miracles na ginawa ng Diyos para silang mapalaya, binukanan ng Diyos ang dagat sa pamamagitan ni Moses, patuloy pa rin silang nagrireklamo at nagrireklamo sa Diyos. And minsan hindi lang po yan mga Israelita, no? Baka sabihin natin, mga Israelita talagang tigas ng ulo, kaya siguro ganun din tayo. Hindi halos lahat po tayo matitigas din ng ulo, no? Minsan ganun po tayo. Minsan makalimutin po talaga tayo, no? Ito po yung sinabi ng Diyos kay Solomon na if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Ganito po kabuti ang Diyos. At tingnan niyo po yung pagkasunod-sunod, no? Hindi niyo po sinabi ng Diyos na if my people who are called by my name will turn from their wicked ways. Hindi niyo po inuna yung turn from their wicked ways. Hindi niya po sinabi na hindi niya po muna sinabi na talikuran nyo ang kasalanan bago kayo lumapit sa akin. Talikuran nyo ang mga masasama nyong gawa para makalapit sa akin, para patawarin nyo kayo. Patawarin ko kayo. Pero ang una niyang sinabi, humble themselves. Pag tayo ay nagpakumbaba sa Diyos and pray and seek. No? Notice po yung next, no? God says, if everyone will humble themselves and pray and seek my face. Alam niyo po kung bakit sunod siya? Because prayer is one of our humility in front of God. Kaya po napaka-importante ang prayer. Hindi po kailangan na mag-pray lang po tayo sa sanctuary, sa simbahan. Mas kinakatuwa po ng Diyos na manalangin tayo ng personal araw-araw. Kasi po, this is us confessing to God that we need Him every day. Kaya po sabi niya, humble themselves and pray. Once you pray, it means you are seeking God's face. Hindi po to yung imahe, no? Baka po may nakikinig ngayon, pag narinig na naman yung face is, isipin natin yung imahe, no? This is not the literal image, no? And pray, ang ibig sabihin po ng seek my face, if you seek God through the scriptures, through sa kanyang mga salita, mga ginawa, mga turo, at the only way for you to seek the face of true God, our Almighty Father, is to seek Christ Jesus. Because Christ Jesus is the express image of our Almighty Father in heaven. No? And that's the only way
we can turn our ways from the wicked, from our sins. So the only way we can change ourselves para matalikuran ng kasalanan, first is we need to humble ourselves. Kasi minsan, dahil po sa relihiyon, tinuturuan po tayo ng relihiyon kasi na sa kalakasan natin, sa kabutihan natin, ito ang dahilan ng ating kaligtasan. No? So this is a religious mindset. But because this is the grace mindset po, no? Na the only way for us para talikuran ang ating mga kasalanan is to humble ourselves first in front of God. Minsan sinasabi natin, babaguhin ko po ang sarili ko para sa iyo, O Diyos, para karapat-dapat na ako sa iyong kapatawaran, sa iyong pagpapala, gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako, tatalikuran ko ang lahat ng kasalanan. And ang ending po nun, you will fail. I assure you, brothers and sisters, pinagdaanan ko na po ang ganyang mindset. I tried to change myself using my own strength. And the only way I can easily change myself is when I humble myself in Christ Jesus. When I let Christ Jesus to change me. No? Ito po yung pagbabagong inward, not outward. Yung kaisipan po natin dati, we change from outward, inward. Pag you change yourself outward, you will never, ever experience the change inward. But the true change is, it's inward po. No? So humble yourself in front of God, admit that you need Him, kailangan mo ng kalakasan niya para magbago. And I assure you, brothers and sisters, kahit ang pagbabagong mahirap, napakadali na mangyari sa buhay mo. At ang dami na po akong kakilala who testified that they were changed by the goodness and love and grace of God. And ako po ay isa sa testimonya ng kabutihan ng Diyos ng kahit tanungin mo po yung asawa ko dati, naisip niya na kung magbabago pa ako kung sasabihin ko po yung mga ginagawa ko po dati. At lalo na po yung mga nakakita at nakakakilala sa akin na nagsasalita ngayon ako sa harapan na to. Iisipin niyo po, si Martin ba yan? Wala, dating ano yan dating ano yan manginginom dating ano yan parang bakit nasa harapan na siya, di ba? Parang gano'n. Parang, siya na ba yan talaga? Di ba? Anong nangyari? Parang, bakit naging ganyan siya, no? Parang, praise God sa grace of God who changed me. And now, I'm experiencing the best in my life. And the best in life, you will only experience in Christ Jesus. And let's go to, actually, ito po yung isa sa explanation dun sa passage, no? One of the hallmarks of humility is admitting that we don't always know what's best. Kasi po minsan, yun po yung iniisip natin lagi na alam natin yung best para sa atin. Nandabubuhay na po tayo sa panahon na sundin mo ang puso mo, sundin mo kung saan ka masaya. Diba? Minsan pag sinunod po natin yung puso natin, kung saan tayo masaya, ang ending, naging masaya ka naman, tapos ang ending, malungkot ka pa rin. Parang ganun po, no? Parang minsan, sumusunod tayo sa sarili nating desisyon, no? Kasi ang tingin natin, it's the best for us. Now, and we should submit, actually, the best way for us to experience what's best is to submit to God's wisdom. That's the only way we can experience the best in life. If lahat po ng ginagawa natin ay sa kalooban ng Diyos, no? That we are guided by God's will. No? And I assure you, brothers and sisters, kahit anuman pong success na meron ka ngayon, kahit anuman pong pagpapalang ini-enjoy mo ngayon, if you're doing it for your own will, I assure you that that's only a temporary happiness. No? But the best for you, the best experience na ma-experience mo dito sa mundo is when you surrender to God's will. At I assure you, brothers and sisters, mai-experience mo yung best sa buhay dito sa mundo. Now, in Proverbs 11:2,
when pride comes, then comes shame. But when the humble is wisdom. Ang taong mayabang ay madaling mapahiya. Ngunit may karunungan ang taong mapagpakumbaba. So, minsan po, if we are so proud of ourselves, minsan kasi nadadala tayo ng, alam mo yung mga karunungan natin, no? Nadadala tayo ng whatever entitlement that we have, kung ano man yung meron tayo, estado natin sa buhay, kung minsan yun yung nagiging source ng pride natin, no? And once we are pride, sometimes hindi na tayo nakikinig sa iba, no? And because of this pride, minsan dahil hindi ka na nakikinig sa iba, ikaw na lang ang laging tama. Parang gano'n, no? Minsan may experience mo din yan. Minsan ganyan po ako yung parang selective po ang listening ko. Alam mo po yung pag ako po, may sinabihan po ako minsan na parang hindi ako agree, minsan di ko na naririnig, no? Pero minsan malalaman mo, ay tama pala siya. Parang gano'n, parang mapapahiya ka minsan napahiya ka na, pinipilit mo pa yung sarili mo, no? Parang napahiya ka na, tapos pipilitin mo, nakachamba ka lang, parang gano'n. Pero tama pa rin ako, parang gano'n, no? Pero this is reminding us, no? If we are so much proud of ourselves, minsan, actually, most of the time, shame comes. But with the humble comes wisdom. Bakit po sinabi dito, but with the humble comes wisdom? Kasi po, humble person listens. No? Humble person listens. Actually, ito po yung explanation niya. With humility comes the ability to see things from different points of view. Humble folks don't assume that their opinion or understanding is completely trustworthy. So minsan po, ang taong humble, minsan po is hindi niya iniisip na palagi siyang tama. No? Minsan, dahil sa iniisip niya na palagi hindi siya, whatever he suggests is not tama, kaya po dahil doon, makikinig ka. Kasi po pag iniisip mo minsan na tama ka, tapos may nagsuggest na iba, minsan hindi mo na po pakikinggan yung iba dahil alam mong tama ka. So kung tama ka, yung iba mali. 'Di ba? Tama? Parang 'di ba? So kung tama ako, para sa akin yung iba mali, 'di ba? So paano ako magiging mali paano po ako magiging mali kung tama ako, 'di ba? May tama. Minsan may tama na po tayo, kakatama, no? So minsan ganun po tayo, na we don't admit our wrongs. We think that we are always right. Kaya po hindi na tayo minsan nakikinig sa iba. Now, the humble person, they accept feedback. No, humble person accept feedback and even criticism. This willingness to listen to other voices and weigh options puts humble people in the best position to make informed and wise decision. So dahil po, once you are humble, nakikinig ka sa iba, no? Dahil sa pakikinig mo sa iba, magkakaroon ka po ng, it will put you on the best situation to weigh the situations. Di ba po? Kung open ka po, if you're always an open cup, kunyari may sinuggest ka and others suggest, pakikinggan mo po siya. Parang titingnan mo kung tama siya. No? Ano kaya yung tama niya? No? Hindi lang yung tama mo. No? If may sinuggest siya, i-accept mo, sabi, parang tama siya. No? Tapos minsan, pareho pala kayo tama, di ba? Hindi mo lang ina-accept yung tama niya. Kaya minsan nagkakatamaan kayo. Kaya po, wag po tayong puro tama. No? Masakit po minsan ang puro tama. Buko lang abot natin yan. Tama? Tama ka. Kaya po yun, let's always be an open cup. Di ba po? Sinasabi mo, let's always be an open cup. Na we always accept suggestions, criticisms. Yun pong isa po sa mga natutunan ko na eh. Dati po hindi rin po ako nakikinig. Pag ako po may alam kung tama ako, hindi ko na po pinakikinggan ang iba. Ngayon po,
genuinely, no? Genuinely natututunan ko ng makinig. Kasi alam ko po na hindi ako may nag-react po doon sa kabilang side, no? Parang ano. Pero hindi pa iano ko lang po, hindi pa po ako perfect sa pakikinig. Pinapractice ko pa po, no? Pero praise God, tinutulungan niyo po ako. Amen. I love you, love, love. Shout out sa aking wife na lagi po sa aking nagre-remind to listen and to humble myself. Praise God sa buhay mo. I love you. Now, let's go to Ephesians 4:2-3. No? Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Basahin ko po sa Tagalog. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain, at mapagpaumanhin. Sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig nyo. And this is our best way to show our love to others. Ito po yung best way na ipakita natin na mahal natin ang isa't isa. If we humble ourselves to others, if tayo mapagpakumbaba, no? Pag tayo napakaganda na rin po ng sequence, no? Pag ang Diyos talaga gumawa ng salita, even the sequence, yung pasunod-sunod, alam mong may meaning eh. So once na mapagpakumbaba ka, matuto kang maging pauunawain. No? If you humble yourself, matututo kang magiging kang maunawain, mapagpaumanhin, no? If you that's the only way we can forgive. If we humble ourselves. Minsan our pride blocks or controls us na wag magpatawad sa iba. So sobra po talagang napaka-powerful ng humility, no? Pagkukulong sa bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig nyo. No? Pagsikapan nyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa nyong pagsasamahan. So, sabi po dito, make every effort to keep yourselves united in the Spirit. Alam nyo po ba sa lahat ng nakikinig that the Spirit of God is within us? Sa lahat po na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas, ang banal na Espiritu po ay nananatili na sa atin. Not to the images that is created by the hands of man, not in the building, not in the stones, not in any other creation, but to us. Tayong mga taong tumanggap kay Jesucristo na bilang siya ay ating Panginoon at tagapagligtas. The Spirit is within us now. Nananatili na po siya sa atin. At minsan po pag tayo'y nakakaranas ng ganitong hindi pagpapatawad, no? If we are showing pride to flesh or pride sa ating buhay, minsan the Holy Spirit grieves. Alam niyo po ba na ang banal na Espiritu ay nagtatampo once na tayo ay nagagalit. If once na tayo ay nagtatampo or minsan pag na-experience natin na so much pride sa sarili natin, pag nag-aaway tayo, pag nagagalit tayo, any negative emotions na na-experience natin, the Spirit grieves. Nalulungkot po ang banal na Espiritu, but the Holy Spirit understands because they know that even us still lives in flesh is weak. Kaya po, I encourage everyone, brothers and sisters, na the only way for the Spirit, for us to hear the Spirit of God, ay tayo ay manatili sa presensya ng Diyos at tayo ay magkaroon ng appetite sa salita niya. The only way we'll know the Spirit is through the Word of God and through the Scriptures. Kasi po minsan, minsan nasa dating kaisipan natin na ang konsensya, di ba? Yun yung pag-aaway ng evil
an angel, 'di ba po, yung konsensya. Actually, conscience is our knowledge. It's only our knowledge of good and evil, no? And it comes from our soul. So, uh, basic knowledge lang po sa mga nanonood. Tayo pong tao ay may three main parts. We are a spirit that has a soul living in a body. So tayo po ay espiritu. Ito po yung buhay na ibinunga ng ating Diyos Ama sa langit. Ito po yung spirit. Ito po yung namatay when Adam and Eve chose to eat the fruit of good and evil. Ito po yung namatay. So we are spirit. The soul is where comes our emotions, lahat po ng kaisipan natin, lahat po ng emosyon, lahat po ng even the pleasures comes from our soul. In the flesh, ito po yung nakikita mo physically sa mundo. So tayo po ay may three main parts, no? And the only way for us to submit to the spirit, kasi po yung soul is nearly connected sa flesh. So if ang soul ay nearly connected sa flesh, susunod lang po siya kung anong pangangailangan ng ating laman. Susuko lang po siya, susunod lang siya sa flesh kung anong pangangailangan natin. Pag gutom tayo, pag galit ka sa kasama mo, magagalit ka, di ba? Pag nasaktan ka, aaray yung soul mo. Parang yun po, susunod siya. But the only way for us to hear and see the Spirit of God is to read the Scripture. The Word of God is sabi nga po sa salita ng Diyos, it's like a sword, no? It's the two bladed sword piercing through the asunder of soul and spirit. So that's the only way we can listen to the Spirit of God, is to hear the Word of God and to know Christ Jesus. No? Now, in choosing to follow Jesus should represent a massive shift in our priorities po. So ito po yung sinasabi dito sa scriptures, no? Once na pinili natin si Jesus, and once na sumuko tayo kay Jesus, there will be a massive shift sa priorities mo. Kung dating ang priorities mo ay ang sarili mo, kung dating ang priorities mo ay yung pangarap mo, kung dating ang priorities mo ay yung pangangailangan ng iyong katawan, it will have a massive shift once you follow Christ Jesus. And once you accept and follow Christ Jesus, you will realize that your priorities ay napakalayo po sa priorities na ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung priorities mo pala, minsan, temporary lang. Yung mga priorities mo pala, minsan, akala mo okay, pero mapapahama ka pala. But once you follow Christ Jesus, you will truly have a massive shift. And isa po ako doon, no? Dati po akong isang easy-go-lucky person, masayahing tao, lagi pong nasa tugtugan, sa inuman, laging nasa bar. And those are the sources of my happiness dati. No? Kasi po, isa po akong jolly person eh. Isa rin po akong Jollibee sa mga, alam mo po, sa mga tagpuan, sa inuman. Bida-bida po ako dati. Alam mo po yung laging palabiro dati, no? And praise God po nung hinanap ko ang Diyos at nagpakilala siya sa akin ng tunay. Ngayon ko po na-realize na those things that I enjoy, yes, it's happy, no? Yes, nakaka-enjoy siya. But I realized, it's only temporary. Kasi po, even if you experience those happiness, even if I experienced those happiness before, pag ako po mag-isa na sa kwarto, parang there's always emptiness. Parang ang saya mo kanina, no? Tapos pagdating mo sa parang ang lungkot mo lagi. Tapos, sasabayan pa ng hangover, masakit yung ulo mo dahil sa dami mong nainom, di ba? Tapos parang after that, bakit parang may kulang, no? And praise God, those emptiness na i-experience ko, no?
Kaya po lagi ko pong nasasabi dito na pinipilit ko lang palang punuin ng mga bagay sa mundo ang isang bagay na ang Diyos lang ang makakapuno. Kaya po napakaganda nung turo ni Brother Yan dati, the completeness. Our completeness is in Christ Jesus. So tayo po ay makukumpleto lamang. Makakaranas lang po tayo ng tunay na kaligayahan. I assure you, brothers and sisters, kay Jesucristo nyo lamang po mararanasan yon. In whatever situations you may have right now, kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon, if you're happy, then praise God. But if your happiness doesn't come from Christ Jesus, it's only temporary. And I assure you, the best and the happiest experience na mararanasan nyo sa mundong ito ay sa presensya lamang ni Jesus. And isa po yan sa mga best testimony ko sa buhay ko. Kaya po natalikuran ko ang mga bagay na nai-enjoy ko dati kasi na-experience ko na po ang fullest joy, fullest happiness. And it's only through Christ Jesus. Now, instead of putting ourselves first, we're called to put unity first. This means that we choose a posture of humility and gentleness toward others, even when it means we don't get the recognition we believe we might deserve. So dahil po sa humility ibibigay ni Jesus, minsan yung priority po natin, hindi na natin sa sarili natin. No? And because of this humility, magkakaroon po tayo ng gentleness to others. And kahit minsan may mga bagay po tayong magagawa, even others won't recognize us. Kasi po, di ba dito sa mundo, gumagawa tayo ng mga bagay dito sa mundo. Minsan pag hindi tayo na-recognize, masasaktan po tayo, di ba? Parang, grabe naman to, pinagluto ko na, nagreklamo pa. Parang ganun no? Tapos, o kaya minsan may kunyari naglinis ka no, naglinis ka sa bahay mo no, naglinis ka. Tapos may nakita pang konting dumi. Ano to? Ba't may dumi pa dito? Naglinis ka ba? Sabi, pagod na ako eh. Sorry parang ganun no. Parang sometimes we do things in this world for us to be recognized. Minsan, we put so much effort on something for others to recognize us. Di ba? Parang kasi po minsan, dependent tayo sa recognition. No? Dependent po tayo minsan sa kung anong masasabi ng iba sa atin. Lalo na po sa social media ngayon, di ba? Parang gusto natin na parang ma-appreciate tayo. Pero look at this, look at what Christ Jesus is teaching us. Now, because of humility that comes from Him, we can do things even we are not going to be recognized. Because we know that the recognition that we are expecting is not from the people now. It's the recognition from the Lord. Gumagawa na po tayo ng mga bagay na hindi na po para sa tao. We are no longer pleasing God. We are no longer pleasing people, but we are now pleasing God. And pleasing God is actually easiest. Minsan, ang dami po nating iniisip na napakahirap i-please na Lord, pero sa totoo lang po, God is the easiest way to please. And the only way you can please Him is you humble yourself to Him. No? And this unity is essential to maintaining peace within the kingdom of God. But it also confirms that the truth of the gospel to the world around us. So, itong humility po is napaka-essential sa kingdom of God. No? Lalong-lalo na po sa kapayapaan. Di ba po? Minsan dahil kaya po napakagulo ng mundo kasi wala pong nagpapakumbaba. Di ba po? Kaya minsan po, di ba po, naririnig-rinig na natin ng mga gera sa iba-ibang bansa, pagtatalo ng mga tao,
pagtatalo ng mga, lalong-lalo na po sa politics ngayon, sobrang ang dami na po daw na nag-unfriend. Pinakamalawak na daw pong unfriend ngayon yung panahon ngayon dahil sa politics, no? Dahil wala pong nagpapakumbaba, no? Kasi tama po ako, ito po ang pinaglalaban namin, tama ako, tama ako. Kaya po wala na pong kapayapaan. And look at what Christ Jesus is saying to us, that humility is essential on maintaining peace within the kingdom of God. But it also confirms the truth. Ito po ang katotohanan ng magandang balita to the world around us. This is why Jesus tells his disciples, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ito po isa sa napagandang sinabi na Diyos. Parang ito po yung nauso dati na sabihin mo sa akin na sumusunod ka kay Jesus, na hindi mo sinasabi na sumusunod ka kay Jesus. Tell me that you are a follower of Christ without telling me that you are a follower of Christ. Parang ito po yung sinasabi ni Jesus. How will others know? How will others know that you are a follower of Christ Jesus? If you love one another. And minsan, mahirap po minsan mahalin yung iba, lalong-lalo na po yung mga taong inaaway ka, di ba? Yung mga taong binababa ka. Minsan napakahirap po magmahal dito sa mundo. Kaya po, it will start with humility. Di ba po ang ganda po ng, once you start humility, everything follows. Even the love to others will follow. A genuine love, hindi po yung mahal-mahalan lang, no? Yung parang, sige, I love you. I love you na nga, para napilitan pa, no? Pero you will experience a genuine love, no? To others, no? Now, in Philippians 2:4-5, let each of you look out not only for his own interest but also for the interest of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Pag malasakitan nyong ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. No, minsan sobrang focus tayo sa kapakanan ng iba. No? We are so focused sa kapakanan natin, hindi na natin naiisip yung kapakanan ng iba. Minsan, sobrang naiisip natin yung karapatan natin, hindi na natin naiisip yung karapatan ng iba. But tingnan mo po, ito yung sinasabi sa scriptures, no? Let this mind be in you which is in Christ Jesus. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ano po ba yung kaisipan ni Kristo Jesus? Ano ba yung kaisipan ni Christ Jesus? Ito po yung kaisipan ni Christ Jesus. Who being in the form of God, no? So Christ Jesus is a God, no? Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant in coming in the likeness of man. Basahin ko po sa Tagalog, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Intindihan po natin yung humility ni Jesus. He has the form of God. Pero hindi niya po inagaw ang karapatan niya sa Diyos Ama, ang pagiging Diyos niya. Hindi niya po pinantay ang sarili niya sa pagiging Diyos ng Ama. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay siya na isang alipin. Di ba po? A son of God. A God. Siya po, if you remember, kung naalala niyo po yung turo ko dati, no? The Word of God full of grace and truth, no? That Christ Jesus, everything comes from Him. Lahat po ng nilalang dito sa mundo ay nanggaling sa Kanya. Siya po ay Diyos. No? Lahat po ng nilalang nanggaling sa Kanya. But look at what He did for us. Siya ay namuhay, bumaba dito sa lupa at namuhay bilang alipin.
ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Now, on the next verse, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of God. Di ba po? Siya po ay naging tao. Ganon niya po binaba ang sarili niya para sa atin. Alam niyo po ba kung bakit ibinaba niya ang sarili niya sa atin? Dahil siya lamang po ang perpektong pwedeng maging alay na tumanggap ng ating mga kasalanan. Wala na po. Alam niya, dahil sa sobrang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos at kabutihan niya sa atin, alam niya po na hindi natin kayang magbago. Alam niya po na hindi natin kayang maging perpekto sa mata ng Diyos. He became a propitiation. Siya po ang naging perpektong alay. Ang galit ng Diyos sa sangkatauhan, siya po ang naging perpektong alay. Tinanggap niyang lahat para sa atin dahil iniibig niya tayo. Ganon niya po binaba ang sarili niya sa atin. So Paul explains that Jesus is to be our model for how we treat one another. If he, being God, was willing to humble himself to the point of being crucified, we can be humble to another. We can be humble to one another. We can choose to put others before ourselves, and even when it hurts. Even when it hurts. Minsan po, sinasabihan tayo, kung nasasaktan ka na, hayaan mo na yan, di ba? Parang ganun po. But look at Christ Jesus, no? Kung pinaglaban niyo po yung karapatan niya, pinaglaban niya ang karapatan niya bilang Diyos, maliligtas po ba tayo? Hindi po eh. Pero sa sobrang habag niya sa atin, sa sobrang kabutihan niya, sa sobrang lalim ng pag-ibig niya sa atin, alam niya po ang mangyayari sa kanya. Alam niya yung paghihirap na mararanasan niya pag pumunta siya dito sa lupa. But he willingly accept the mission that was given to him by our Father because he loved us so much. And this crucifixion is the worst painful death. It's a criminal's death. Ito po yung judgment sa mga kriminal dati sa mga Romano. Pero si Jesus po ay hindi kriminal. Walang kasalanan. He was perfect. Pero he willingly accept it for us. In Colossians 3:12-13, therefore as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo, kanino man magpapatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoong Hesukristo. So this is the only way we can genuinely forgive. This is the only way we can humble ourselves to others if we have experienced the humility of Christ Jesus. From a kingdom perspective, Christ is all and in all. And Paul wants that to be our motivation. And Paul wants that to be our motivating perspective when dealing with one another. So, ang daming motivation na po ngayon sa mundo. There's a lot of motivations here, but the best motivation that we can have is Christ Jesus. And the best way for us to live in Christ likeness is once we have a personal relationship with Christ Jesus. This means that we're not taking pride in many of the things that our culture promotes. Race, social, economic status, citizenship, possessions. Minsan ito po yung source ng pride natin eh.
yung race, di ba? Minsan, sa sobrang pride natin sa ating race, nagiging racist na ang mga tao. Socio-economic status. Sobrang pride natin kung sa anong estado natin sa buhay natin, minsan naaapakan natin ng iba. Citizenship. Once we have pride for this, minsan naaapakan mo din ang ibang tao, no? Karapatan ng iba, possessions, at madami po tayong nagiging pride dito sa mundo. And this is actually teaching us that Christ Jesus is the only way for us to live in humility dito sa mundo. He is the only way we can Christ Jesus is the only way we can live in humility dito sa mundo. So ito po yung last passage ko po, no? Now, in Matthew 11:28, verse 30, then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you," sabi ni Jesus, "because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Ito po yung sinasabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Minsan because of our pride, sa sarili natin, sinasabi natin, ako na pong bahala dito, Lord. Ako na pong bahalang magsolusyon sa problema dito sa mundo. Ako na pong bahala. Minsan, tinatanggap natin lahat. Lahat ng responsibilidad. Minsan, pinapasa na natin ang mundo. Sabi ko pa nga sa asawa ko dati, minsan masyado tayong dependent sa problema. Minsan, wala pa yung problema, pinoproblema na natin. No? Minsan, addictive po tayo sa problema. No? Minsan, wala tayong problema. Parang ayoko ng peaceful, maghanap tayo ng problema. Parang gano'n, no? Parang kaya minsan pati politika, pati buhay ng iba na po problema natin, no? Kasi napaka-addict natin sa problema, no? Minsan, no? Pero tingnan mo po sinasabi nga ni Jesus sa atin. Alam mo po kung kanino niya sinasabi to? Sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Alam mo po yung mga Hudyong yun po yung nasasakupan pa ng Judaismo, na sila ay nakapaloob pa sa batas. No, na sila ay lumalapit sa Diyos dahil sa pagsunod nila sa batas, dahil sa kabutihan nila. Kaya po ito sinabi niya, kayong lahat ng nahihirapan, nabibigatan, lumapit lang po kayo kay Jesus. Sino man po ang nakakaranas ng mabigat na problema ngayon sa mundo, sino man po ang nahihirapan, may problema, may sakit man, whatever negative things that the world throws you, Jesus is telling you, lumapit kayo sa Kanya at bibigyan niya kayo ng kapahingahan, mga kapatid. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Are you burdened now? Or nabibigatan na ba kayo sa kahirapan dito sa mundo? Sa mga problema nyo? Nabibigatan na ba kayo? Parang naiisip nyo na ba na parang wala nang solusyon, wala nang pag-asa sa buhay nyo? I encourage you, brothers and sisters, lumapit lang po kayo sa Panginoong Jesus. Humble yourself in Christ Jesus and He will give you rest. Siya lamang po ang magbibigay sa inyo ng kapahingahan. And I assure you, whatever problems you may have, even your sickness, kahit ang sakit man na nararanasan mo ngayon na sinasabi ng doktor na wala ng pag-asa, I assure you, in Christ Jesus' name, nothing is impossible. He is our great healer.
And I assure you, in His wounds and His stripes, we are already healed. Lumapit lang po kayo sa Kanya, magpakumbaba po tayo. No? And if nahihirapan po tayo magpakumbaba dito sa mundo, if nahihirapan po tayong mahalin ang iba, magpatawad, the only way is for us to come near to Christ Jesus. And Christ Jesus is the only one who can fill us with humility. And once He fills us with humility, that's the only way you can genuinely be humble to others. And everything will follow. Forgiveness, loving others, understanding others. And I assure you, you will experience the peace that the world cannot give. And sabi ni Jesus, this is the peace that I will give you. This is not the peace that the world gives. And I assure you, brothers and sisters, kay Jesus lamang natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. And I hope you are blessed for the message tonight. And I encourage everyone po na kilalanin siya. Basahin po natin ang Biblia. And reading the Bible is the only way for us to know who truly God is. And let's look for Christ Jesus in the Bible. And doon lamang po, at alam ko po, mamamangha kayo at sa pagkamangha nyo, pagsunod nyo sa Kanya, babaguhin niya po ang buhay nyo at lahat po ng pagpapala na ibinigay niya sa atin ay ating mararanasan. So, tayo po ay manalangin at tayo po ay awit po. So, let's pray po muna. Hallelujah. Manalangin po tayo sa gabing ito. Maraming salamat po. O aming mabuting Amang nasa langit. Salamat po sa iyong mga salita na hindi matatapos hanggang magpakailanman, O Diyos. Salamat po. Thank you for reminding us of your humility in Christ Jesus. And truly, your humility is powerful. That you conquered the world because of your humility, O Christ Jesus. Maraming salamat po. Salamat po sa pagtuturo sa amin ngayon, sa pagpapaalala sa amin to live humbly in this world. I know na mahirap minsan, mahirap magpakumbaba, lalong-lalo na po sa mundong ito na tinuturoan kami na ipaglaban namin ang karapatan namin, na sundin namin kung anong nararapat. Salamat po, O Diyos, for reminding us that even you, O Christ Jesus, that is a God, ay bumaba, namuhay bilang tao, nagpakumbaba, tinanggap ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para lamang po kaming makasalanan ay maibalik sa liwanag mo, O Diyos. Maraming salamat po. Continue to remind us to live humbly in this world, O God, that everyone knows that we are your follower, O Christ Jesus. That we may learn to forgive others. That we may learn to love others, even those people won't recognize us, even though those people still hate us. Continue to give us a love, a genuine love, that we may share your love to others, O God. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin. Salamat po sa mga salitang aming narinig. Ikaw na po ang bahala na magpalago ng iyong mga salita sa mga puso ng nakarinig ng iyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat po. Ikaw lamang po ang nararapat ng pagdakila, pagluwalhati, at pagsamba, O Ama, at patuloy po kami na magpapasalamat sa iyo, O aming mabuting Amang nasa langit, sa pangalan ng iyong minamahal na bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat ng tao ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Christ Jesus. Sa muli po, maraming salamat po. Ako nga po pala si Brother Martin from Christ Life Church
In behalf of our senior pastor Noel, Pastor Noel, Pastora Michelle, God bless you all and thanks be to God. A blessed Wednesday. Thank you po.